Kawayang naging bato, isang klase ng gamit o bertud na mainam na mapa sa iyo. Dahil hindi lamang sa napakabisa nito ay napakamahal pa nga ng presyo. Halika at alamin ang tunay na bisa ng kawayang naging isang bato. Hello, what's up? Your best here. Mahilig ka rin bang mangolekta ng mga kakaiba, mamahalin at mga natatanging bato na minsan ay tinatawag ngang mutya? Ngunit aakalain mo ba na mayroon din pala ang puno na ito na kilalangan natin bilang kawayan? Ano-ano nga ba ang mga taglay nitong bisa at saan mo ito maaaring magamit? Kaya kung isa kang magmumutya at mahilig sa mga bagay tulad nito, ang videong ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Madalas mo na sigurong marinig ang mga salitang mutya dito sa YouTube, lalo na nga dito sa ating channel. Ngunit batid ko na labis ka pa ring nalilito at naguguluhan kung ano nga ba talaga ang mga eksplanasyon ng mga bagay na ito. Ang mga mutya o bertud ay kadalasang makukuha sa mga hayop, halaman, puno, at mga natural na lalang ng kalikasan. Kung inaakala mo na ang kabibi lamang ang natatanging nilalang na may kakayahang makabuo ng perlas o mutya, ay nagkakamali ka, sapagkat halos lahat ng mga likha ng Diyos ay maaaring magtaglay nito. Depende na lamang sa kondisyon ng kanilang kapaligiran. Nagagawa nilang mapaging bato o ma-fossilize o ma-crystallize ang bahagi ng kanilang katawan. Ang salitang mutya o perlas ay popular dito sa atin sa Pilipinas. Subalit ito ay tinatawag namang mahiwagang mga bato o magic jewel sa iba pang mga panig ng mundo. Isang bagay na maaaring magtaglay ng mga kakaibang enerhiya o bisa. Ang mga mutya, talisman, amulets o charm ay ilan lamang sa mga normal na pagkakakilanlan nito. Ang mga mutyang ito ay madalas ngang gamitin sa mga ritual bilang dagdag na panghatak at isang mainam na proteksyon. Bawat mutya ay natatangi base sa kanilang pinagmulan o pinagkunan. Ang mga mutya ay natural na mabisa at nagtataglay ng superordinaryong enerhiya. Maliban sa taglay nitong lakas, karamihan ng mga mutya ay makagagaling o mainam sa panggagamot. Madalas na ginagamit ang mga perlas o mutyang ito ng mga sinaunang tao. Kanila itong isinusuot o ginagawang kwintas bilang proteksyon, pampaswerte, dagdag kalakasan, karisma, at pampalakas ng kanilang aura. Napakahalaga ng mga mutya, tulad nga ng perlas. Kahit noong unang panahon ay handang gumastos ang mga hari at mga pinuno para lamang magkaroon ng mga ito. Dahil ito ay kanilang ginagamit bilang poison antidote, na kagaya ng kakayahan ng mutya ng ahas na nakagagaling nga sa mga kagat nito. Ang mga mutya ay buhay o mga living things, sapagkat ito ay nagtataglay ng supernatural na mga enerhiya na maaari ngang magamit na proteksyon at pampaswerte. Halika at alamin natin ang isa sa mga natatanging halaman na nagtataglay pala ng mutya, ang mutya ng kawayan. Ang kawayang naging isang bato. Gaya ng pangkaraniwang kawayan, ang isang ito ay naging isang bato o na-fossilize o na-crystallize sa paglipas ng mahabang panahon. Ito ay maaaring makuha sa katawan ng puno ng kawayan. Ang mutyang ito rin ay nabanggit
sa sinaunang kasulatan sa relihiyong Hinduismo na Garuda Purana, na Bibliya nga nila kung maituturing. Subalit hindi mo makukuha ang mutyang ito kung saan-saang puno ng kawayan lamang. Ayon sa aklat, ito ay maaaring mabuo lamang sa mga puno ng kawayan na tumutubo sa mga banal na lugar o sagradong lugar. Ang mutyang ito rin ng kawayan ay nagtataglay ng totem o enerhiya buhat sa kawayan o espiritu ng kalikasan. Ang sino man raw na magkamero nito ay magtataglay ng swerte, haba ng buhay, kakaibang lakas, talas ng kaisipan, proteksyon at kakaibang kakayahan. Maaari mong hawakan ang mutya ng kawayan gamit ang iyong kaliwang kamay at isipin mo lamang o i-visualize ang iyong mga pangarap upang ito ay madaling matupad. Ilagay mo rin ito sa ilalim ng iyong unan upang makaiwas ka sa pagkakaroon ng bangungot sa pagtulog at mapayapang pagtulog. Lagi itong dalhin upang kusang maghilom ang sugat o anumang karamdaman na iyong dinadala. Ibabad din ito sa tubig matapos sa inumin naman upang magsilbing charged water. Parati mo itong dalhin upang magdala sa iyo at maging pang-akit ng swerte. Ikaw, nais mo rin bang magkamero nito? Sana ay mas naunawaan mo na ang kaalaman hinggil sa mga mutya. Narinig mo na ba sa mga matatanda ang katagang tsakapa? Ano nga kaya ang kapangyarihan at bisa ng bagay na ito, nabuhat sa isang halaman na hindi mo pinapansin? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay pag-usapan natin ang isang gamit pantaboy ng mga masamang nilalang at mga masamang espiritu. Papaano nga ba ito ginagamit? At inyong tunghayan at kayo na mismo ang magsabi kung ano nga ba ang nakapanghahali ng dulot nito sa inyo habang pinapanood ninyo ang ating video. Tsakapa o maaari rin nating bigkasing Shakapa. Isang kwentyuhang salita na ang ibig sabihin ay shaker o pang-alog. Ang tsakapa ay isang bugkos ng mga dahon ng kawayan na natagpuan at nakuha pa sa kagubatan ng Amazon. Ngunit saan nga ba ginagamit ang bagay na ito? Ang tsakapa ay kadalasang gamit o kasangkapan ng mga manggagamot, lalo na nga ng mga albularyo. Kung sakali na mayroong isang taong inaalihan o sinasapian ng masamang elemento o espiritu, ang isang albularyo ay nagsasagawa ng isang ritual gamit ang dahon ng tsakapa upang palayasin ang mga masamang espiritu. Ipinapagpag at isinishake nila ang dahon ng tsakapa paikot sa katawan ng pasyente habang umaawit ng ikaro o himig ng panggagamot. Animo ang dahon ng tsakapa ay isang ang tamburin na isinasabay nila sa himig ng awitin. Narito ang isang video ng isang ritual na ginagamitan ng dahon ng tsakapa. Ano ang inyong naobserbahan o naramdaman habang pinapanood ninyo ang ritual na ito? Ayon naman sa mga nakasaksi na ng ritual na ito, sila daw di umano ay nakakakita ng mga kulay asul, berde at gininto ang hibla ng liwanag buhat sa dahon ng tsakapa, habang ito nga ay ginagamit sa ritual ng panggagamot. Ito di umano ay ang mga espiritu na nahuli o natrap sa dahon ng tsakapa. Pagkatapos nga ng ritual ay itinatapon sa kagubatan ang mga nahuling espiritu, gamit pa rin ang dahon ng tsakapa.
Sadyang punong-puno ng hiwaga at mga natatanging kakayahan ang ating kalikasan, gaya na lamang ng dahon ng tsakapa, na nag-aantay lamang na ating matuklasan at ating gamitin. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linan ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.